Tara, samahan niyo naman akong magluto ngayon ng tonkatsu, isang masarap na ulam. Una, i-prepare naman natin yung sauce. So, kailangan natin ng half cup ng ketchup, 1/4 cup ng Worcestershire sauce, 2 tablespoon ng oyster sauce, at 1 tablespoon ng dark brown sugar. Haluin lang mabuti para maghalo-halo lang ng ingredients. And then, pagkatapos ay dadagdagan natin ito ng roasted na sesame seeds at haluin natin ulit ng maigi. Pwede natin ilagay sa fridge, palamigin, or isalo na natin sa ating lagayan. Ngayon naman ay i-shred natin yung ating cabbage. Medyo nipisin lang natin. Siguraduhin hugas na yan. Pagkatapos yung ating karne o yung ating pork chops, lagyan lang natin ng hiwa-hiwa para maiwasan na mamaluktot ba siya or alam mo yung parang titiklop. So, kailangan shallow lang pan. And then, pukpukin lang natin para numipis siya para madaling maluto yung karne. So, ayan. Meron akong tatlong pork chops dyan. And then, afterwards, nating pukpukin ng para numipis. I-rub natin ng asin at saka ng pamintang durog. I-rub lang natin, parang i-marinate natin for a while. Yung both sides ng karne, yun yung ating lalagyan ng seasoning. Salt and then black pepper. Tapos ihanda na natin yung ating breadcrumbs. Yung breadcrumbs ko dyan, medyo binasabasa ko siya hanggang makuha ko yung tamang consistency na gusto ko. Hindi masyadong dikit-dikit at hindi rin masyadong muhaghag. Kaya unti-unti lang yung pagdagdag ng tubig. And then, meron tayong isang itlog lang ang ginamit ko dyan. Batihin natin yung itlog para sa ating mamaya para sa breading. So, ibit lang natin mabuti. Hindi ko na siya tinasnan or tinimplahan. Tapos yung ating all-purpose flour. Idip lang natin dun yung ating karne and then susunod sa ating beaten egg and then dun sa ating breadcrumbs. After nating i-coat yan is i-rest muna natin habang nagpapainit tayo ng mantika sa kalan. So, pagka medyo mainit na yung ating mantika, i-fry na natin yung ating karne. Antayin lang natin mag-brown yung both sides. So, habang piniprito ko nga yan, meron kasi yung mga pira-piraso ng breadcrumbs. Inaalis ko siya para may iwasan na masunog. Kaya inaalis ko siya. So, pagka medyo brown na siya, both sides, ahanguin muna natin siya. Kasi, ipipirito pa naman natin siya for the second time. So, ayan, i-rest natin. Tapos, ipinirito ko na yung iba. So, this is, pangalawang prito na siya. Para lang masigurado na luto siya and crunchy yung ating tonkatsu. So, muntik na nga siyang masunog. Tapos, ayan, i-arrange na natin yung ating cabbage sa ating plate. Tapos, lagyan natin ng salad dressing. Tapos, yung ating karne, hihiwain na natin siya into bite-size na pieces. Hatiin natin siya. And then, i-arrange na rin natin sa ating plato or sa ating serving plate. So, ayan na siya. Naka-arrange na siya. Yung ating tonkatsu. Promise, try nyo siya. Masarap siya at magugustuhan ng mga bata.